Thank you po, Sister Noemi. Sige, bago po ako mag-pray, basahin po muna natin sa 1 Corinthians 3, verse 16 hanggang 17 po. Ayan. Sabi po dito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Papurit pa sa salamat po, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, Lord God, na muli, Lord, kami po ay sama-sama na naman, Panginoon, na makikinig ng iyong salita, Panginoon, Lord God. Salamat sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon, Lord. Sa kabila ng kabisihan, Panginoon Lord, ay pinili nila, Lord, na ang oras na ito ay ilaan para sa iyo, Panginoon Lord God. Pagpalain mo pong bawat isa, Panginoon. Dalangin ko po, Lord, na lukubin mo po ako bilang ng iyong banal na Espiritu, Panginoon Lord God, upang maipahayag ko ang iyong mga salita, Panginoon Lord God. And I pray, Lord, na lahat ng lalabas sa bibig ko, tanging mga salita mo lamang, Panginoon Lord God, na magpapalakas sa bawat isa sa amin, Panginoon, magtuturo, magtutuwid, Panginoon, at mararamdaman namin ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa Holy Spirit mo, Panginoon, sa mga anghel mo, Lord, na kasama ng bawat isa sa amin ngayon, Panginoon, Lord God. At Lord, yung presensya mo, Panginoon, alam ko nararamdaman ng bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God, sa kanina pag-awit namin, Lord, ramdam na namin yung pag-ibig mo, Panginoon. Lord, hinihipo mo na ang bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, Lord God, na tunay nga, Lord, na palagi mo po kami po, Lord, na iniingatan, pinoproteksyon ng Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, sa mga pagsubok naming pinagdaanan na tunay nga na nagbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ako po'y lingkod mo na nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Lahat kami nagpapakumbaba sa iyo, nagpapalinis sa iyo, Panginoon Lord God. Dinisin mo kami ng banal mong dugo ngayon, Panginoon Lord God. Kung meron pa po, Lord, na karumihan sa puso namin, Lord, binibigay na namin lahat sa iyo ito, Panginoon. Linisin mo po ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord God. Kung meron pa po kaming naisip, nasabi, nagawa, Lord God, sa aming laban sa aming mga kapwa, Panginoon Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Lagi mo po kaming i-correct, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga salita mo, Lord, na aking babasahin ngayong gabing ito, Panginoon, Lord God. Ang banal mong Espiritu ay malayang kumilos sa amin, Panginoon. Bukas ang aming mga tenga, bukas ang aming mga puso, bukas ang aming mga isipan, Panginoon, sa iyong mga salita. At ito'y aming tatanggapin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng kapurihan sa iyo sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sige, ulitin ko po, no, yung sa 1 Corinthians. Ayan. Sabi po dito, no, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ano po ba yung mga bagay na ginagawa natin o yung mga bagay na nakakasira sa templo ng Panginoon? Amen po. Yung iba siguro maaaring isipin natin na wala naman akong bisyo, di ba? Pero una sa lahat, siyempre yung mga bisyo na yan, sinisira yung templo ng Panginoon. Amen. Sinisira niya yung paninigarilyo, 'di ba po? Sinisira niya yung baga, 'di ba po? Yung pagtatato, 'di ba po? Dinudungisan natin yung ating mga katawan, 'di ba po? At marami pa pong iba na mga bisyo na gaya ng pag-inom ng alak, 'di ba po? Sinisira natin yung templo ng Panginoon at sinasabi dito ng Panginoon na paparusahan ng Panginoon ang sino mang magsira ng templo ng Panginoon. Amen po. Punta lang po tayo sa Proverbs 23, no, verse 31. Sabi po dito, no, huwag mong tutunggain ng matapang na alak kahit ito'y katakam, sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag.
kung ano-ano ang iyong sasabihin at hindi ka makapag-isip ng mabuti. Ang makakatulad mo'y nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malalaking alon. Pasuray-suray kang maglalakad. At sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay? Mabulag taman ako, ayos lang yan. Pagbangon ko, iinom muli ako. Amen? Pag alcoholic ka, ganito na na wala ka ng pakialam, na kahit na araw-araw, uuwi ka, lasing ka, manggugulo ka sa bahay nyo, di ba? Tapos magwawala ka, 'di ba? Wala kang pakialam kung ano yung mga ginagawa mo, kung ano yung mga sinasabi mo, pero maaalala mo yung Panginoon pag nasa banig ka na ng karamdaman. Kasi yung atay mo, 'di ba? Si Rana, 'di ba? Kaya yung mga bisyo talagang sinisira nito yung templo ng Panginoon. Amen po. Yung pagpupuyat, 'di ba po? Ito sa mga kabataan, 'di ba? Karamihan mga kabataan nauubos ang oras sa social media, nagpupuyat, Facebook ng Facebook, 'di ba? Eh ang atin pong mga issue, nire-repair po 'yan between 10 p.m. to 4 a.m. Pero kadalasan matutulog tayo, ating gabi na, 'di ba po? So, yung pagpupuyat nakakasama din po ito sa ating pangangatawan, 'di ba po? Kasi yung pagpupuyat, pwede tayo tumaas ang mga maaring high blood or low blood, 'di ba? May pagkaroon ng sakit sa puso, stroke, mga ganun, tumaas ang blood pressure, 'di ba? Nawawalan tayo ng disiplina sa ating sarili na akala natin magpupuyat tayo, babawi tayo kinabukasan sa araw. Iba pa rin po kasi yung tulog talaga sa araw. Ano po, iba yung dahil naranasan ko po ito for 20 years na nagpupuyat sa trabaho. Amen po. Kaya nga 'di ba po yung mga call center talagang mas matataas ang sahod nila kumpara sa ibang mga um, pang-araw na nagtatrabaho, 'di ba po? Dahil yung health nila, yung nakasalalay, yung kalusugan nila yung nakasalalay dahil panggabi sila. So, naranasan ko to no, nung nagtitinda po ako sa palengke na talagang yung iba yung tulog talaga sa gabi at iba yung tulog sa araw. No, hindi natin namamalayan na sa pagpupuyat natin, nasisira natin yung templo ng Panginoon. Na-advance na natin yung buhay natin, di ba? Imbis na tumatagal pa, ina-advance mo na dahil hating gabi na, gising ka pa. Amen po, nanonood ng Netflix, di ba? O kaya mga Korean novela, inaabot tayo ng madaling araw. So, hindi na natin naiisip na yung katawan natin ang naaapektuhan. Amen po. Yung mga maling lifestyle na yan, yung pagpupuyat, di ba po? Yung palaging nakaupo, di ba? Akala natin normal lang, no? Pero sabi nga, di ba, galaw-galaw para hindi ma-stroke. Amen po. Palagi kang nakaupo. Tapos, ito pa po, no? Ito, madalas, dati po, coffee lover din po ako, grabe po ako magkape. Pero marami pong tinuruan ako ng Panginoon dito sa pagkakape po kasi ang dami-dami ko pong nararamdaman. Pero laging sinasabi sa akin ng asawa ko, tigilan mo kasi yung kape. Ayoko po talagang tigilan kasi gustong-gusto ko palaging nagkakape. Palagi mas parang sa pakiramdam ko, masaya ako pag nakakapagkape ako. Pero normal lang naman po na magkape. Okay lang po kasi yung kape maganda naman po sa kalusugan din natin dahil yung mga toxic natin sa katawan na ilalabas din naman po. Lalo kung black coffee lang po tas wala naman pong masyadong sugar. Kaso 'di ba po kadalasan ng kape na natin 3-in-1 or kung hindi naman 3-in-1 pero ang dami naman natin maglagay ng asukal, 'di ba? Tapos magtataka tayo bakit mataas yung blood pressure, yung blood sugar natin, 'di ba? Eh ang lakas-lakas naman pala natin kumain ng kanin. 'Di ba po? So alam niyo po, nung pumunta dito si Pastor Next, wait lang po, bukas ko lang electric pa. Kasi kanina po nilalamig po ako Ayan. Nung pumunta dito si Pastor Next, nagulat po siya kasi ang taba ko po talaga. Tumaba po ako. Tinawag niya na nga po akong PWD na rin person without diet. Alam niyo po, kung natatandaan niyo po, nagchat-chat ako lagi sa GC na lagi ako may sakit, inaatake ako ng yung acid reflux. Tapos 'di ba po inaano ko yung sa ulo ko na bakit hanggang ulo ko namamanhid na. Tapos kung ano-ano na inireseta sa akin ng doktor sa ugat, sa ulo, ganun. Hanggang sa isang araw may nabasa po ako na yung hindi na kasi ako nakakahinga sa acid reflux ko, naiiyak na ako, sa puso nasusuka na ako. Nabasa ko na umaakyat din pala siya sa ulo. Kasi po
yung mga nararamdaman natin, kadahilanan na rin po yun ng mga walang kadisiplinahan po natin sa pagkain. Amen po, basta masarap kumain, food is life, sabi natin. Pero maging maingat din po tayo, no? Dahil yung pagkain natin baka mamaya hindi na po tama. Dahil akala lang natin masaya tayo na kumakain tayo, no? Na dati po, naranasan ko po talaga, sabi ko, mahina po ako kumain dati, pero nitong mga nakaraan na, halos na marami na akong nararamdaman, nagugulat po ako bakit kahit na nagbusog na ako, gusto ko pa rin kumain. Gusto ko pa rin kumain kasi parang ganun po tapos nagtataka ako bakit kagagaling ko lang sa medium, napunta ako na sa large. Tapos yung large na binili sa akin ng asawa ko, biglang hindi na ulit kasya sa akin. Di ba po? Tapos, ayun, nung nagpa-doktor ulit ako, anong sabi sa akin ng doktor? Paulit-ulit lang tayo. Gagaling ka, magagamot ka, gagaling ka. Pero yung lifestyle mo, hindi mo naman binabago. So, umingi ako ng tawad sa Panginoon kasi siyempre, alam natin na yung katawan natin, templo ng Panginoon, pero hindi na pala natin iniingatan. Binibigyan na lang natin ng kasiyahan yung sarili natin sa pagkain, sa pag-inom ng kung ano-ano, di ba po? Na soft drinks, di ba? Sabi nga nung isang doktor na narinig ko, sabi niya, yung naranasan nyo na po ba na liguan ng soft drinks ang inyong mga katawan? Hindi pa po, di ba? Kasi nga malagkit. So bakit nililiguan natin ng soft drinks araw-araw yung ating katawan? Eh di ang lagkit, di ba? Yung ating laman loob malagkit. Tapos hindi tayo umiinom ng 8 baso o 8 to 10 glasses na water. Yun yung kaya magtataka tayo bakit tayo may sakit, di ba? Pero yung pala, wala tayong disiplina sa ating sarili. Di ba po? So lahat ng sobra masama. Lahat po ng sobra masama. Kaya may nabasa din po ako na kapag nagkakape po tayo, kaya pala sabi ko, bakit kahit naman umiinom ako ng tubig, pag nagkakape tayo, nakaka-dehydrate, para kang nawawalan ng 3 basong tubig sa katawan mo kapag nagkakape ka. So, kaya yun atas hanggang saan puro acid na yung nangyari sa akin. Sabi ko, parang ang tagal ko na nagsasakripisyo sa acid ko, hindi ako makahinga, pero kain pa rin ako naman ng kain. Ang ugali ko pa po, lunok lang ako ng lunok. Kaya po pala nilikha ng Panginoon yung ating bibig, yung ating mga ngipin, para nguyain, no? Ako naman po, sa tamad kong umuya, lunok lang ako ng lunok. So, pinahihirapan ko po yung aking mga bituka, yung aking mga laman loob dahil nguya lang din ako ng nguya. Ano po? Tapos, kadalasan pa po sa atin, no, dedma sa mga payon pagpatungkol sa medical. Diba? Dinidedma natin. Kasi alam natin, may Diyos tayo eh. May Diyos tayo na nagpapagaling. Amen. Magpe-pray lang ako, mamaya magaling na ako, di ba? Ako, nagtataka ako, bakit kaya, Lord, nagpe-pray naman ako, nagpapa-pray naman ako, bakit kaya ganito? Bakit pabalik-balik? Bakit umaakyat na hanggang yung acid ko, hanggang sa dibdib ko talaga na hindi na ako makahinga? Tapos umakyat na pala sa ulo ko, na namamanhid na yung ulo ko. Nagtataka ako, yung pala, ayun nga yung sabi sa akin ng doktor na, paulit-ulit lang kami ng gamot. Paulit-ulit lang tayo. Sabi niya, ureresetahan kita. Gagaling ka ng ilang linggo, babalik ka na naman. Kasi nga, yung lifestyle mo, hindi mo binabago. Amen po? Yung mataas na yung sugar mo, isang katutak na, ilang cup ng rice ba yung kakainin mo? Di ba po? Yung mga ganon. Tapos, natawa ko minsan, may napanood akong video na yung kinain niya. Monday, puro nakakarayuma. Kaya pagdating ng Friday, di ba, hinahanap niya na yung losartan niya. So tayo po yung gumagawa ng dahilan, no, para tayo din po ay magkasakit. Amen? Tapos yung tubig, libre. Pero hindi natin iniinom, di pa natin ginagawa ng 8 hanggang 10 basong tubig kasi yung iba tinatamad po na umihi. Pero napakahalaga po ng tubig. Kaya po nga nilikha ng Panginoon niya, napakahalaga ng tubig. Di na rin po, madalas po sa atin, hindi na rin nagbibilad ng araw, di ba? Konting init lang, nakapayong na agad tayo, di ba? Kasi ayaw natin masayang yung mga lotion, di ba? Yung mga gluta, no? Pero di po ako mahilig mag-lotion. Pero, di ba po, totoo po eh, kasi parang ayaw natin ng mainitan. Pero kaya nga nilikha ng Panginoon yung araw, di ba po? Vitamin D yan eh, napakahalaga po niyan. So kahit mga 10 to 15 minutes, mahalaga po na
tayo ay naaarawan. Amen po. Tapos hindi na rin po tayo nag-exercise. Di ba po? Ako, guilty po ako dyan. Talagang di ako nag-exercise. Tamad po ako mag-exercise. Tamad po, sabi nga, di ba po, yung mga ugat-ugat natin, hindi na nag-circulate ng maayos. Yung dugo, di ba po? At ito pa po ang isa na nakakasira sa templo ng Panginoon, yung pagiging workaholic po natin. Amen po? Sabi po sa Proverbs 23 verse 4, ayan, sabi po, huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad ng kalawakan. Amen? Alam niyo po mga kapatid, kahit anong pagpapagod, kahit anong pagpapayaman ang gawin natin, isang beses lang nakuhanin sa atin yan ng Panginoon, wala po tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Kahit na patayin mo yung sarili mo sa pagpapayaman. Ito po yung, sabi ko nga po, Lord, nung nag-pray ako, ba't nagkasakit yung asawa ko? Lord, sabi ko, wala namang pong bisyo yung asawa ko. Di ba po, wala namang bisyo. Tapos, mabait, walang bisyo, baga parang, pero, alam niyo po yung inano sa akin ng Panginoon talaga na, lagi kong nire-remind sa kanya, yung sa pagtatrabaho. Sa pagtatrabaho, aanin mo yung lagi ko sinasabi, magpahinga ka, kahit may sakit siya, kahit may lagnat siya, kahit nanginginig na siya, nagtitinda pa rin siya. Alam niyo po yun? Kumbaga siya na rin yung gumawa ng ikapapagod mismo ng physical na pangangatawan niya. Amen po? Na dahil din po sa kapabayaan. Di ba po? Dahil pagod sa trabaho, tinatamad na magpa-check up, gusto na lang matulog. Di ba po? Um, Naalala ko nag-start po yung nagkasakit siya nung nagbagyo po kami nila pastor. Nag-umpisa na po siya nung inubo, tapos sinipon. Simula po nun, hindi na po yun nawala. Tapos nag-trigger na po yung sinusitis niya. Hanggang sa, lagi ko siyang sinasabi, magpa-check up ka. Oo, sige, ganun lang siya ng ganun sa akin. Magpa-check up ka, magpa-check up ka. Pero oo lang po siya ng oo, pero hindi niya po ginagawa. Hanggang sa yung lumala na po siya ng lumala, hanggang sa ayun nga po, naging cancer na po. So, ayun na, sabi ko, dun ako, sabi ko, Lord, sabi ko, anong nagawang kasalanan ng asawa ko? Ayun po pala, yung talagang pagiging workaholic niya, yung pagiging pabaya niya, na hindi niya pinahalagahan yung templo ng Panginoon, yung katawan niya, hindi niya pinahalagahan. Ang gusto lang niya, mabigay niya lang lahat ng pangangailangan namin, kung ano yung gusto ng mga anak niya, mabigay niya, kung may hilingin yung mga anak niya, mabigay niya, pero yung katawan niya, hindi niya nainisip na mas lalong kawawa kami. Ngayon niya na lang nare-realize na hindi na siya makapagtinda. Ngayon niya lang nare-realize na mas lalong kawawa kami kung magkasakit siya. Palagi ko po siyang pinapaalalahanan noon. Pero yun nga, pinaalala sa akin to ng Panginoon dahil alam ko marami sa atin na masyado na tayong nagiging abala. Diba? Masyado tayong nagiging abala dito sa mundo. Sabi nga po sa Matthew 6:19, sabi niya, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. May nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen. Tayo po, abalang-abala tayo dito sa kabisihan natin sa mundong ito na nag-iimpok na tayo ng kayamanan natin dito. Pero ang tanong po, no, siyasatin po natin yung puso natin. May naimpok na po ba tayong kayamanan sa langit? 'Di ba? Baka mamaya trabaho tayo ng trabaho pero baka ni isang pako wala tayong nagawa na ipundar sa langit dahil sa sobrang busy natin, yung mga katabi natin yung mga katrabaho natin, hindi natin ma-share ng salita ng Panginoon. Yung mga classmate natin, hindi natin ma-share ng salita ng Panginoon. Yung mga kapitbahay natin, hindi natin mabahagi na ng salita ng Panginoon.
Dahil puro ang iniimpok lang natin lagi yung kayamanan dito sa lupa. Sobrang busy natin. Pero paano naman yung kayamanan natin sa langit na dapat mas lalo nating paghandaan? Di ba po? Mas lalo natin siyang paghandaan. Kaya sabi ko, naalala ko yung lola ko po, no? Nagtataka ako sa kanya na bakit ang dami-daming vitamins na iniinom po. Simula umaga, ilang piraso, tanghali, ilan na naman, gabi, ilan na naman. Iba yung gatas sa gabi, iba pa yung gatas sa umaga. Alam niyo po, ang pinarealize sa akin ni Lord, mahal ng lola ko yung Panginoon. Inaalagaan niya yung templo ng Diyos, inaalagaan niya yung katawan niya. Hindi siya nagsasawa na um, mag-minom ng mga vitamins, hindi siya nagsasawa na mag-exercise. 93 years old na po siya, pero ang lakas-lakas pa po ng katawan niya. Di ba po? Yun ko na-realize na sabi ko, dami-dami namang iniinom na vitamins ni mama eh. Sabi ko, ganun ako ng ganun. Parang hindi ko kaya. Pero ngayon ko na-realize na kaya pala ang lakas-lakas pa ng pangangatawan niya hanggang ngayon. Na lagi niya sinasabi sa akin, malakas ako, yun lang po yung tuhod niya, parang, di ba, pag tumatanda na po, parang lumalagotok na yung mga tuhod, pero wala po siyang nararamdaman na sakit sa katawan niya dahil alaga niya po sa pagkain, disiplina sa pagkain, kumakain siya ng mga gulay, di ba po, ayun po, nakakaawa po mga kabataan, no, dahil maraming mga kabataan hindi na po marunong kumain ng gulay, di ba po? Na yung Panginoon nakamangha talaga kasi yung mga pagkain natin nandyan eh, 'di ba? Itatanim na lang, 'di ba? Yung mga gulay hindi na kinakain ng mga kabataan yung mga gulay. Ano na po, mga fast food na po. Fast food na po, no? Ako guilty din po ako dito, no, kasi pag nasa Pasig po kami mula umaga hanggang gabi, Grab, Grab, order. Di ba? Di ko alam, pinapatay ko na pala unti-unti yung sarili namin. Di ba po? Kasi sa mga fast food talagang puro chemicals, di ba? Sa mga kantin, di naman po sa pag-ano. Pero totoo po, maraming betchin, maraming mga magic sarap, di ba? Iba, magpiprito lang ng itlog, magma-magic sarap pa. Di ba po? Sa sobrang gusto natin na maging malasa yung ating mga pagkain, ang dami nating sakit na nakukuha. Di ba po? So, ngayon, ang grabe yung tinuro sa amin ng Panginoon dahil kung ano yung kinakain ng asawa ko, nagagaya na rin po kami. Wala nang, wala nang patis, di ba po? Wala nang betchin, wala nang mga magic sarap. Ganun po. Kasi gusto ko pang mabuhay po ng matagal. Di ba po? Kainin natin kung ano yung inano yung mga ng ano ng Panginoon, kung gulay, kung ilaga lang natin, di ba po? Kainin natin, di na natin kailangan timplahan ng sobrang sasarap, di ba po? Dati pag naglalaga po ako, nilagang baboy, di ba? Lalagyan pa natin ng patis, meron pang pork cubes, yung mga ganyan, o kaya beef cubes. Pero ngayon, natuto na po ako maglaga ng asin lang po, konting asin lang po, at nabubusog naman din po, di ba po? So, yun yung mga tinuro sa amin ng Panginoon maraming tinuro po yung Panginoon sa amin nung nagkasakit talaga yung asawa ko na maraming mali yung lifestyle na nagawa namin. Kasi nung nasa Pasig po yung asawa ko, di na po talaga siya nagluluto. Mula almusal niya hanggang ano, puro binibili niya lang po talaga order. So, syempre, hindi naman po natin sigurado yung mga binibili natin, di ba po, kung ano yung mga ano, baka naman may magic sarap na, may pork cubes pa, tapos may ginisa mix pa. So, lahat na ng mga chemical, di ba po, na nailagay na dun sa pagkain, 'di ba po? So, mga kapatid, nais ang Panginoon no na maging magdisiplina, disiplinahin natin yung sarili natin kung ano ba yung mga pagkain na ipinapasok natin sa katawan natin. Kasi sa ngayon siguro po maaaring sa kakainom natin ng soft drinks hindi pa po natin nararamdaman kung ano yung epekto nun, pero darating ang araw talaga na may epekto at may epekto po talaga sa pangangatawan natin. Amen po. Yung mga frozen na foods, 'di ba po? Imagine po natin na ilang ilang buwan sa lata, 'di ba? Kinakain natin yung mga ganun po. So, yung po yung mga nagkukos ng mga cancer. Yan, may mga frozen na ano, mga delata, yan, mga ganyan po. Kaya lalo po ngayon sa Pasig, no?
mas tinatangkilik po yung mga frozen na karne na nakabox na ang expiration date ay grabe, ang sobrang tagal. Imagine niyo ilang buwan, nasa box lang siya tapos yung expiration date napakatagal talaga. So kapag bibili po talaga tayo ng mga karne, piliin po talaga natin yung sariwa po talaga. Yung sariwa po talaga. Pati nga po mga manok ngayon, di ba po, dati 45 days. Ngayon ginagawa na lang nilang um, sa 25 days daw po, parang tinuturukan na para lumaki agad, para mabilis na ang katayin. Ganun. So may mga chemical na po, no? Kaya ngayon, mas dumadami po talaga yung kaso ng mga nagkakaroon ng mga sakit dahil sa mga chemical na pagkain. Kaya pinagpipray ko po talaga na kasi sa Pasig talagang yun na po ang talagang tinatangkilik ng mga kantin. Wala na, bihira na po yung kantin na namimili na sariwang baboy kasi nga mas mura po talaga yung mga frozen. Pero I pray na sama niyo din po sa prayer na ma-realize po nila yung epekto sa katawan ng mga nakakakain. Kasi may formalin na po yung mga yun eh. May mga formalin na. Imaginin mo, karne ng baboy tapos next year pa ma-expired. Di ba po gaano karaming formalin yung mga nailagay dun sa mga karne na yun. Amen po. Sige, punta po tayo sa Proverbs 11:28. Sabi po dito, malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Amen po. Pag ikaw, trabaho ka lang ng trabaho, payaman ka lang ng payaman, di ba? Mararanasan mo talaga na para kang sanga na natutuyo, 'di ba? Malalanta ka. Pero pag inasa mo sa Panginoon, 'di ba po? Na bawat desisyon natin iniasa natin sa Panginoon na hindi tayo nag-aalala, 'di ba po? Um, si Lord alam ko laging may kaparaanan para hindi niya tayo pagkulangin. Yung mga trabaho po natin, blessing yan ni Lord. Blessing po sa atin ng Panginoon yan. Pero kahit ang gusto ng Panginoon na hindi po lahat ng oras natin, nagugugol na lang po natin sa trabaho na pag-uwi ng bahay, halos wala ka ng time para sa Panginoon, sa sobrang pagod mo. Pag-uwi mo ng bahay, gusto mo na lang matulog, hindi ka na nakapag-pray, hindi ka na nakapagbasa ng salita ng Panginoon, hindi ka na nakausap ni Lord. Iba, samantalang nung bago mo hilingin yung trabaho na yan, di ba, pray ka ng pray. Pero nung nandyan na yung trabaho na yan, nawalan ka na naman ng oras sa Panginoon. Hindi po yun yung um, kalooban ng Panginoon. No po? Ang gusto ng Panginoon na yung trabaho natin, mahalin natin kasi blessing yan. Pero hindi naman gusto rin ng Panginoon na ma-etsapwera na siya, mawala siya. Mawalan ka ng oras sa Kanya. Di ba po, meron po tayong 24 hours sa isang araw. Pero ilang oras na lang ba yung naibibigay natin sa Panginoon? Baka nga yung 10 minutes, 15 minutes, parang nagmamadali ka pa na parang nanghihiram na lang ng oras sa'yo yung Panginoon. Amen po. Sabi po sa Ecclesiastes 2 verse 22, nagpapakapagod at nagpapakahirap ng husto sa mundong ito ang isang tao, ngunit para saan ba ang pagpapagod na ito? Ano mang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang mabuti pa sa tao ay kumain at uminom at pakinabangan ng bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam kong ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Amen po. Nais din naman po ng Panginoon na yung mga pinaghirapan natin na ma-enjoy din naman po natin, no? Pero sa paanong paraan po ba? Sa tamang paraan na i-enjoy po natin yung ating mga pinagpaguran. Naalala ko nga po nung nagtatrabaho ko sa Pasig, parang hindi ko naman po talaga na-enjoy yung mga pinagpapaguran ko kasi pag-uwi ko nga po, ayun nga po, patang-pata yung katawan ko, gusto ko na lang matulog, wala akong time sa mga anak ko, papasok sila, naalala ko yung sila Catherine, papasok sa school, pagdating nila, tulog na naman ako. Pag-uwi ko, nasa school na sila, pagdating nila, tulog ako. So, hindi ko po masyadong na-enjoy talaga
may maraming pera sa bag, sa wallet, pero hindi talaga na-enjoy yung mga, ay, wait lang po, ano nangyari sa cellphone. Nagkabaligtad po yung ano, ang ginawa ko. Hindi ko na po mabasa yung verse, lumiit po. Ayun po. So, ayun po, hindi ko, ano na po ba yan, Proverbs? Na, may napindot po ako, hindi ko na mabasa. Sa cellphone ko na lang po. Ecclesiastes. Napindot ko yung Bible. Hindi ko na maibalik. Ayun. Okay na po. Ayan po. Sabi po, sa 1 Corinthians 6:19 po, ayan, sabi po, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili kayo sa isang malaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen? Paano pa po tayo makakapaglingkod sa Panginoon? 'Di ba? Paano natin mapaparangalan yung Panginoon kung yung ating katawan nanghina na, 'di ba? Puros may sakit na tayo, 'di ba? Hindi na tayo makapunta sa church, hindi na tayo makapaglingkod, 'di ba? Yung nais ng Panginoon na ingatan natin yung ating mga pangangatawan dahil hindi na natin pag-aari itong ating katawan. Amen po ba? Yung espiritu, yung espiritu ng Panginoon na ipinagkaloob sa atin, yun na yung nananahan sa atin. Amen po. Sabi nga po, no, mahalaga ba sa'yo yung katawan mo? Kung mahalaga sa'yo yung katawan mo, dapat mahal at alaga mo siya. Diba? Kaya nga po mahalaga eh. Mahal at alaga mo siya. Diba po? Paano natin sasabihin na mahal natin yung katawan natin kung hindi natin iniingatan? Na alam natin na may problema na sa atin, may nararamdaman na tayo, pero ginagawa pa rin natin yung alam natin na nakakasama sa katawan natin. Kasi yung hilig natin, yung sinusunod natin, hindi natin iniisip yung kung ano yung makakabuti sa katawan natin, di ba po? Na sige pa rin tayong kain ng chocolate, di ba? Kahit bawal, di ba? Masarap eh, di ba po? Yung mga ganun na sausaw pa rin tayo ng sausaw sa mga patis, ng dami-daming patis, ang alat-alat, no? Tapos magugulat ka, bakit nagkaroon ka ng mga bato-bato sa kidney, di ba po? Yung mga ganun. So kung mahal natin, lagi niyong iisipin, kung mahalaga ang katawan ko, kaya mahal at aalagaan ko ito. Amen po? Yung espiritu mo, paano mo po ba iniingatan? Di ba po? Sabi po sa Psalms, papunta po tayo sa Psalms 1. Psalms 1 po. Sabi po dito, ang mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutsa at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin siya'y nagtatagumpay. Amen? Kung ikaw, yung espiritu mo, lagi mong binubusog araw, gabi, nagbabasa ka, nagbulay-bulay ka ng salita ng Panginoon, di ba po? Isa kang puno na hindi ka malalante.
yung down mo, yung espiritu mo laging malusog. Pag yung espiritu natin laging malusog, actually pati physical natin eh. Pati physical natin nadadamay na yun, di ba po? Para tayong yung puno na hindi nalalanta. Pansinin niyo po, pag hindi kayo nakakabasa ng Bible, 'di ba? Hindi tayo nakakapag-pray, 'di ba? Parang may kulang sa buhay natin. Pinanghihinaan tayo para din tayong mga puno na nalalanta, parang halaman na nalanta na ano, 'di ba po, pag hindi natin nakakausap yung Panginoon, sa isang araw lang hindi tayo makapag-pray. Ang iba na po talaga sa pakiramdam, 'di ba po? So mga kapatid, hindi lang po yung physical na pangangatawan natin yung ating palakasin, maging yung ating pong espiritu. Yung ating din pong pag-iisip, 'di ba? Yung mental health natin, 'di ba po? Dapat nire-relax po natin palagi yung ating isipan kasi kadalasan po kung ano po yung iniisip natin, yun yung nagiging epekto sa ating katawan, 'di ba? Nanghihina yung mahina ka, nanghihina yung kalamnan mo, nanghihina yung pangangatawan mo, 'di ba? Parang di na yata ako gagaling, 'di ba? Yun yung lagi mong nasa isip. Kasi pag po tayo nade-depress, nagkakaroon ng depression, anxiety, hindi po natin namamalayan yung mga organs natin unti-unti na naaapektuhan na. Unti-unti na nasisira na yung mga organs natin. So, ipaubaya natin sa Panginoon. Amen po. Punta po tayo sa Proverbs 19:21. Sabi po dito, ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Amen? Kapag meron po tayo mga alalahanin, no, mga iniisip, di ba? Mga plano, mga balak, ipaubaya po natin sa Panginoon na yung kalooban niya yung mangyari. Amen po? Sabi po sa Proverbs 16:3, ayan, sabi po, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. So ano pang ipag-aalala natin mga kapatid? Kung ano yung mga iniisip mo na mga alalahanin mo, di ba? Ibigay mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Amen? Um, Kami nga talagang, ako pinupuri ko yung Panginoon dahil talagang pirinovide niya lahat ng pangangailangan namin. Itong gagamot yung asawa ko. Ano po, meron po yatang hindi nakamute. Ayun po, no, pinupuri at pinasasalamatan ko po yung Panginoon, no, dahil nung last December talagang sabi ko, Lord, ang laking halaga yung kailangan namin. Pero nagpipray ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, ikaw magpo-provide nito. Ikaw ang, hindi ko alam kung saan kami kukuha, ganun po. Tapos, basta nagpunta kami sa doktor, hindi ko akalain na ganito kalaki yung gagastusin. Tapos nagugulat na lang ako na si Lord talagang nagpo-provide. Kasi nung time na yun, biglang may nagbayad na utang, may utang sa mama ko na nagbayad, malaking halaga po, no? Na matagal na panahon na yun, tapos bigla nagbayad. Alam niyo yung pagkilos ng Panginoon na di mo ine-expect. Tapos biglang sasabihin ng mama ko, "Oh, pag kailangan mo yan, gamitin mo." Eh di, sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. Sabi ko gano'n. Tapos yung nabili lang po namin din na kulang pa ako ng pang 1 month na gamutan ng asawa ko. Sabi ko, Lord, kailangan po bago kami umuwi ng January, mabili ko na po lahat. Sabi ko, para hindi na po ako babalik. Sabi ko gano'n. Tapos praise God kasi may ginamit na naman na tao yung Panginoon. Hindi po ako nangingi ng tulong, hindi po ako nagsalita na kailangan ko po ng ganito, ganyan. Hindi po talaga. Si Lord lang po talaga yung nakakaalam na kailangan ko po ng ganito. Tapos yung tao na yun, ginamit din ni Lord. So nag-bless siya. Bless niya ako ng malaking halaga. Sabi ko, grabe talaga. Alam niyo, pag tayo po talaga nananalangin, yung kapangyarihan ng Panginoon, hindi natin kayang, hindi natin talaga sukat akalain na mangyayari talaga. Sabi ko, Lord, hindi ko, yung tao na mga hindi mo ine-expect na magbibigay, yun pa yung ginagamit ng Panginoon. Tapos ito na naman po, nung pauwi na po kami, sabi ko, Lord, sa Friday, uwi na po kami ha. Ganun po yung sabi ko.
Pero sa totoo po, wala po akong panggasolina. Wala po akong panggas. Tapos diba, papapray po ako sa inyo. Sabi ko, papray naman po, uwi na po kami bukas yung sa biyahe namin. Tapos nagulat na lang po ako, may nag-message sa akin. Sabi niya, Pastora, anong ano mo, i-bless kita. Alam niyo yung gano'n, yung sabi ko, Lord, sabi ko, alam na alam mo, wala akong panggasolina, pero provide mo. Ganun po yung Panginoon sa pamamagitan lang ng prayer, no? Nanalangin na hindi man tayo nagsasalita, hindi man tayo nagsasabi pa sa tao. Si Lord lang yung sinabihan natin, pero wala po talagang imposible sa Panginoon. Amen po. Kaya lahat ng alalahanin natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Wag po natin hayaan na maapektuhan po tayo lagi na nag-iisip tayo, nag-aalala tayo. Amen po. Punta po tayo sa saan na ba ako? Sa 1 Peter 5 po. Verse 7 po. Ayan. Ayan, sabi po dito, no, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Amen? Um, Kahit na anong bigat ng pinagdaraanan natin, kahit anong halaking halaga ng kailangan natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon kasi wala pong imposible sa Panginoon. Ipoprovide at ipoprovide niya po yun. Mamamangha kayo na magugulat ka na lang, andyan na sa harapan mo, no, yung mga pangangailangan mo, binigay na ni Lord. Na siya lang naman yung kausap mo, siya lang yung nakakaalam ng sitwasyon mo. Pero, di ba, ang Panginoon natin, napakayaman. Amen po. Sabi po sa Philippians 4:19, sabi, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Napakayaman po ng Panginoon natin. No? Lahat ng pangangailangan natin, basta tama po yung puso natin, ibibigay at ibibigay po yan ng Panginoon. Amen po. Maging yung kagalingan, ibibigay at ibibigay po ng Panginoon yan kung tama po yung ating puso. Na wala pong imposible sa ating Panginoon, no? Kaya, yun po, isa sa nire-remind sa atin ng Panginoon na yung mga alalahanin natin. Bigay lang natin sa Kanya, huwag na tayo mag-alala, huwag na tayo mag-isip para hindi na po yung physical na katawan natin ay naaapektuhan po. Kasi pag-isip po tayo ng isip, parang gusto na lang natin, humiga na lang, magmukmok, di ba po? So nawawalan ng energy yung ating pangangatawan. At yung emosyon din po natin, ano po, lagi din po nating ingatan. Sabi nga, forgive and forget. Diba po? Punta po tayo sa Isaiah 43, verse 18. Sabi po dito ng Panginoon, itong sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag mo nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Diba? Masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito ay nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na iyon, na ito. Di ba po? Ano sabi ng Panginoon? Ibaon na daw sa limot. Dati, may mga tao ba na nakasakit sa'yo, nagbigay ng sama ng loob sa'yo? May mga tao ba na dinown ka? Sabi ng Panginoon, ibaon mo na sa limot. Huwag mo nang alalahanin yun. Diba? Huwag mo nang alalahanin yun. Kasi ang Panginoon laging may magandang plano sa'yo. Diba? Um, kahit na yung dinown ka ng ibang tao, tinuligsa ka ng ibang tao, pinaratangan ka ng kung ano-ano ng tao, pero si Lord alam niya yung nasa heart mo. Yun naman po talaga yung ano importante dun eh. Yung hindi yung sinasabi ng tao, kundi yung kung ano ba yung tingin sa ng Panginoon, kung ano ba yung puso mo, 'di ba? Yung na lagi ka bang nagpapasiyasat sa Panginoon, sa puso mo? Nilimot mo na ba yung mga nangyari nung nakaraan? Napatawad mo na ba? O baka pag nakikita mo, 'di ba, parang andun pa rin yung inis. 'Di ba po? Eh pag ganun, parang meron pa physical na pangangatawan natin. Actually, pag meron po tayong hindi napapatawad, nakakaramdam tayo ng panghihina. Meron tayong nararamdaman sa ating mga pangangatawan. Amen? Na kaya sabi ng Panginoon,
Ibaon na daw. Ibaon na sa limot ang mga nakaraan. Amen po. So, kung ano man yung mga nangyari noon, kalimutan na po natin at i-bless po natin yung mga tao na yon, di ba? Alam ko marami sa atin na may pinagdaanan, no? Na diyan naranasan natin na batuhin. Kasi kaya nga tayo binabato, di ba? Dahil namumunga tayo. Kasi kung wala naman tayong bunga, hindi tayo babatuhin. Anong babatuhin sa atin, di ba? Eh kung yung sanga natin, lanta-lanta na, kahit di na tayo batuhin, kung sanang, ano yun, babagsak. Di ba po? Pero, Ay, ayun na po. oh, Punta po tayo sa Lamentations 3:23. Di ba yan? Ayan, 20. Saan na ba ako? Ayan. Ayan po. Ay, pag-ibig mo, Yahweh, hindi magmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Amen? So, kalimutan na natin yung kahapon, yung isang buwan, nakaraan, yung mga pinagdaanan natin ng mga pagsubok, di ba po? Kasi ang Panginoon, bawat umaga, may magandang plano ang Panginoon sa atin. Bawat paggising natin, bawat umaga, bawat mulat ng mata nyo, pagpapala, andun yung katapatan ng Panginoon. Sa atin, hindi niya tayo pababayaan, di ba? Lalo na yung sa mga nagtitiwala ng lubos sa Panginoon, no? Hindi kanya pababayaan. Di ba? Yung habag ng Panginoon palagi nandun. Na kung minsan nagkakasala man tayo, pero andun na nagpapakorek tayo, di ba? Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen po. Yung, kaya yung Kaya po kung ano man yung mga naranasan natin, no, kalimutan na po natin. Bawat umaga, isipin natin, blessing, paggising mo pa lang, blessing na yun nakaloob sa atin ng Panginoon. Ngayon, kung nagkasakit po tayo, di ba, magpakumbaba po tayo sa Panginoon. Aminin po natin sa Panginoon na kaya tayo nagkasakit dahil sa kapabayaan natin sa ating sarili. Kasi minsan, kini-question natin si Lord na bakit ako nagkasakit, 'di ba? Paano may nagawa ba ako? Yung mga ganun. Minsan natanong ko din, ba't nagkasakit yung asawa ko? Wala namang bisyo. Eh yun nga po, dahil nga po sa naging bisyo niya na yung trabaho. Pinabayaan niya yung physical na pangangatawan niya. Ano po? So magpakumbaba po tayo sa Panginoon. Aminin natin na, Lord, patawarin mo ako, 'di ba? Na kaya ako nagkasakit dahil pinabayaan ko yung sarili ko, kahit bawal, kinakain ko, 'di ba? Kahit alam kong makakasira sa katawan ko, kinakain ko pa rin, 'di ba? Iniinom ko pa rin. Kasi kung hindi natin naaminin, paano natin babaguhin yung ating sarili? Paano natin babaguhin yung lifestyle natin? Sabi po sa Second Chronicles chapter 7, verse 14, sabi, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin iniaalay nila dito. No? Kung tayo po magpapakumbaba sa Panginoon, pasasaganahin niya po tayo. May karamdaman ka, nagpakumbaba ka sa Panginoon, na inamin mo na dahil sa kapabayaan mo, dahil sa mga maling kinain mo, dahil sa paabuso mo sa katawan mo, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Muli, bibigyan ka ng Panginoon ng kalakasan, patatawarin ka ng Panginoon. Diba po? Kasi ako na-experience ko po pray ako ng pray ako ng pray, bakit di ako gumagaling, bakit paulit-ulit? Diba po? Pero praise God po kasi simula nung dinisiplina ko yung sarili ko, hindi na po ako inatake ng acid ko, hindi na tumaas, hindi na ako nagpapalpitate or yung nagsisikip yung dibdib, nahirapang huminga. Kasi um, mahal ko yung katawan ko. Sabi ko,
humingi ako ng tawad sa Panginoon dahil kain lang ako ng kain. Basta kung ano lang gusto kong kainin, kakainin ko. Pero, yun naman yun, yung wala na tayong disiplina. Kaya tapos magtataka tayo, ba't tayo nagkakasakit? Diba? So, inamin ko po yun sa Panginoon na, Lord, sorry, nawalan ako ng disiplina, kaya medyo pumapayat na po ako ng konti. Pumapayat na po ulit. Pero nung nakaraan po, grabe po talaga yung ano, sabi ko, wala na po ako masusuot. Talaga, as in wala na. Kung hindi ko pa, kung hindi pa ako natuto talaga at hindi pa na talagang salamat sa Panginoon dahil pinarealize niya po yun sa akin. May last verse ko na i-share ko noon. Naalala ko to nung shinare sa akin ni Sister Tess. Psalms 118 po sa verse 13. Psalms 118. Ay, ayan na pala. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Subalit si Yahweh, ako'y tinutulungan. Amen? Um, Grabe nung nakaraan, di ba po, talagang sunod-sunod yung pagsalakay ng kaaway sa amin, sa pamilya namin, di ba? Pero andun yung Panginoon eh. Yung kaaway muntik nang magtagumpay noon dahil andun na yung pinanghinaan na. Dumating na ako sa point na tutulala na lang ako. Tapos tutulo na lang yung luha ko, iiyak na lang ako. Parang wala na akong naiintindihan kahit may kumakausap sa akin. Pero napakabuti ng Panginoon dahil po, nawala po yung Bible. Hindi niya po ako dito na lang po sa cellphone ko. Ayan. Patuloy pa rin po ako na tinulungan ng Panginoon. Sabi po dito, si Yahweh ang lakas ko't kapangyarihan, siya ang aking nagdulot ng kaligtasan. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang, si Yahweh ay siyang lakas na patnubay. Ang lakas ni Yahweh ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, hindi mamamatay. Ako'y mabubuhay. Ang gawa ni Yahweh, taos sa aking puso na isasalaysay. Pinagdusa ako. Dito po ako na ano yung sa verse 18 talaga na pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis ngunit ang buhay ko hindi niya pinatid. Amen? Na kahit nagdudusa tayo sa sakit na naranasan natin, pero hindi pa rin hinayaan ng Lord na yung buhay natin mapatid. Bakit? Dahil binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon na itama natin yung mga maling nagawa natin, yung pang-aabuso natin sa katawan natin, itama natin, um, na yung mga maling kung dating wala kang disiplina sa pagkain, disiplinahin mo na yung sarili mo, wag na natin hintayin na dumating pa yung karamdaman bago natin ma-realize. Kasi ang hirap pag dumating na yung sa point na yung karamdaman na nandoon ka na lalo nung nakikita ko nung December, nakikita ko yung asawa ko naghihirap. Alam niyo yung hirap na nararanasan niya, doble yung hirap na naranasan ko, sa pakiramdam ko. Hindi na rin po ako natutulog. Alam niyo yung nakikita niyo yung asawa mo na suka na suka, timba-timbang suka, dugo na yata yung naisuka. Yung grabe yung sa emotion ko, higit yung sakit na naranasan ko. Pero sabi ko, Lord, pero thank you Lord kasi sa bawat sakit na nararanasan ko, mas lalo niya akong pinatitibay. Na araw-araw nakikita ko siya na gano'n, nagsusuka, nangihina, hindi na makatayo. Pero hindi mo kailangang ipakita, kailangan na mahina ka eh. Pinapakita ko pa rin na malakas ako at dahil alam ko na sa Panginoon at sa amin na mga anak niya siya kumukuha ng kalakasan. And praise God po dahil mula nung dinisiplina niya yung sarili niya sa pagkain, kung ano po yung mga bawal na kainin, number one, yung mga pagkain na bawal sa cancer, sa may cancer, tinigil niya po talaga yon. Number one po yung sugar at saka yung mga may yung matataas ang carbs, mga carb, yun po yung isa na dun yung kanin. So nahirapan po siya mag-adjust dahil sa ngayon hindi po siya nagkakanin kasi kailangan po naming
kailangang mamatay yung cancer cell. Siyempre, pag ang isang bagay, iba, pag hindi kumakain, mamamatay. So, pag pinapakain mo yun ng pinapakain, lalakas siya. So, ang ginagawa namin, hindi namin siya pinapakain. Kahit konting sugar talaga, hindi po siya tumitikim. And praise God, no? Dahil mula po nung dinisiplina niya yung sarili niya sa pagkain, yun po, unti-unti, tumigil na po yung pagdudugo ng ilong niya. Tapos nagulat siya kasi araw-araw kinakapa niya po yung bukol sa dito niya. Tapos isang araw nagulat po siya, sabi niya, ang liit na, tuwang-tuwa siya, tuwang-tuwa po kami. Ano po, mahirap po magpadisiplina sa Panginoon, pero kung yun po, di ba, kung yun yung magiging way para bumalik muli yung kalakasan mo, i-restore ni Lord yung kalakasan mo, gagaling ka, pero may proseso. Gusto kasi natin instant eh. Lord, pagalingin mo ako, di ba? Yung mga ganun. Pray tayo ng pray, pagalingin, pero may instruction si Lord, kailangan mo sundin. Di ba? May instruction, o paano kita pagagalingin? Eh, ikaw ang nasusunod. Alam mong bawal yan, kinakain mo pa rin. Di ba po yung mga ganun, na alam natin makakasama na sa kalusugan natin, kinakain pa rin natin. So, ayun po yung tinuro sa akin, sa pamilya ko, talaga ng Panginoon na alagaan natin yung ating pangangatawan, physical na pangangatawan. Sa ngayon po, naging um, maingat na kami sa pagkain, hindi yung kung ano na lang po yung gustong kainin, di ba po? Na kahit na ang taba-taba na ng baboy. Sarap na sarap ka, di ba? Tapos maya-maya, high blood ka na, yung ano, di ba? Yun, talagang wala naman po masama na kainin natin lahat yan, baka, baboy, or ano. Basta lahat po hindi sobra. Kasi lahat po ng sobra, masama. Di ba po? Kasi kailangan naman natin yung mga baboy, mga baka yan, mga protein po yan, di ba? Kailangan natin yan, lalong-lalo na po yung mga gulay. No? Kasi di ba nga sabi ko kanina, nakakaawa po mga kabataan ngayon. Marami pong kabataan hindi na po talaga kumakain ng gulay. Kaya yung generation po, mas marami na yung dumadami ng sakit. Padami ng padami yung sakit na nagkakaroon po ngayon tayo dahil nga yung mga gulay hindi na po kinakain ng mga kabataan. Hindi na nila kilala. Di ba po? May mga ampalaya, di ba? Yung, kaya ngayon yung mga anak ko natututo na rin po kanina yung nilaga namin yung um, nilagyan ng dinurog na ano ba to? Yung ano bang nakalimutan ko. Kalabasa. Yung dinurog ko na kalabasa. Sabi, ang weird naman ang kulay ng soup na. Kasi hindi po nila kakainin yung kalabasa. Kaya ginawa po nung asawa ko, dinurog po niya sa sabaw. Ayun po. So, hinigo po nila. So, yun po, healthy na po yung mga gantas, walang patis. Ayun lang, asin lang po. Himalayan salt po yung gamit namin para mas safety po. No, ayun lang po, no. Maraming salamat po sa Panginoon sa mga tinuro niya po sa atin ngayong gabi.